Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod sa radyo, present din po kami sa lahat po ng signal at satellite subscribers. Kami po ay nasa True TV Channel 19 mga kapatid. Kaya mas madali na po namin kayong maaabot. Saan man sulok ng Pilipinas, saan man sulok ng mundo, abay maaabot din po namin kayo. Basta tumutok lamang po kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Siyempre. At ngayong araw ng Huwebes, ayan po, usapang kalusugan po tayo. Siyempre, katuwang po natin ang MX3. Kahapon, November 12, ginunita po ang World Pneumonia Day bilang pagtugon sa layunin na mas mapalawak pa ang kaalaman po dito. Pag-usapan natin ngayong Health Day ang pneumonia, particular sa mga elderly. Isang sakit na minsan binabaliwala pero maaaring maging banta sa buhay po ang pneumonia. At kabilang po sa mga tinamaan nga ay si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Siya po ay kinorek po yan ng anak niya, 103 years old. Ayan, 103 years old na po ang si JPE, si Manong Johnny, at kasalukuyan pong nasa ICU pa rin. Paalala po ito sa publiko, lalo na sa mga senior citizen nga po, na ito ay delikado. In fact, mahigit po 1 milyong older adults ang nauospital taon-taon dahil po dito. Kaya naman samahan niyo po akong alamin ang mga sanhi, sintomas at gamutan para rito. Paano nga ba ito maiiwasan? At syempre, ayan, baka manibago kayo kasi ang tagal niyang nawala. Syempre, masaya tayo dahil kumpleto po ang aming tandem. Kasama po natin, of course, Dr. Edwin Bien. Dr. Bien, welcome back. Aamuin ba kita? Anong bansa ka ba galing? Na-miss kita. Na-miss ko kayo. Sana na-miss nyo rin po ako. Oo naman. Ayan. Ayan, sambuan din yun Oo, 3 bansa yung pinagdaanan ko Nakakapagod din. Canada, New Zealand, and yesterday, Japan. Ayan, sana all. Sana all. Ayun, sana Pero work all. mode yun. Work mode po. Work pagtulong pa rin sa mga kababayan natin. Ayan. So, ayun po mga kapatid, katulad nga ng napag-usapan namin ni Doc Bien, we decided to talk about pneumonia para mas maging aware na nagkataon naman nga World Pneumonia Day yesterday, and then ito nga po yung naging sitwasyon ni Manong Johnny. But it's really very common kapag parating na ang Disyembre. Dahil sa panahon ng taglamig, marami na ang na-expose sa temperatura. Pero marami po tayong mga lilinawin na mga myth, no? Na tayo ba kapag natapat sa electric fan ay magkakapulmonya? Kamukha ng sabi ba ng ating mga lola, kapag basa ba ang ating likod at natuyuan tayo ng pawis, magkakapulmonya. And those are the things that we would like to clarify. Okay. Sumali po kayo sa aming discussion, di ba, Doc Bien? Yes. Siyempre, hindi po mawawala ang ating question of the day, Doc. Ang question of the day natin, paano mo pangangalagaan ang iyong baga? Ayan. Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Baka isa na po kayo sa 5 na makakatanggap ng MX3 gift pack. Ayan, dahil sa MX3, dito tayo bilib. Of course. Ayan. At hello po kay Maris Mentoy. Hello sa'yo. Mia Terol Dualio. Si Nelia Erenea. Si Genro Guse. Ayan, kailangan ko talaga magsalamin daw. Si Mary Christine Magpatok. Hello, thank you. Si Reynaldo Renya at si Amelia Estrella. Magandang hapon po sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Yan nga po ang gusto nating talakayin, of course, with Dr. Edwin Bien, ang pneumonia. So, ano ba talaga, Doc Bien, ang pneumonia at paano ito naiiba sa simpleng ubo o sipon? Alam mo, dati nung nag-aaral parang kami, mayroong kaming tinatawag na parang panuntunan. Kapag nakita namin yon, kailangan isipin namin kagad na baka pneumonia. 3 things yun fever, chronic cough, and letter D,
difficulty breathing. Okay. So, common na ba, nilalaglat tayo, sinisipon tayo, okay lang yon. May ubo tayo, pero hindi naman tayo nahirapan huminga, okay lang yan. But the moment magkaroon ng hirap sa paghinga, then dapat highly suspicious ka na baka ito ay pneumonia. Pero there's more. Dahil ang pag-uusapan natin ng pneumonia in the elderly, iba ba naman ang kanilang itsura? Wala yun. Ay talaga? Wala yung tatlong yun. Wala yung ganun Hindi mga nilalagnat, minsan hindi inuubo, baka kati-kati lang ng Kasi lalamunan. yung sabi mo, chronic cough. So, Oo. dapat yan, tuloy-tuloy, no? Hindi gumaling-galing na cough. Oo, wala yung tatlong yun. In fact, ang manifestation ng pneumonia in the elderly, mga senior confusion. Pag kinakausap mo, parang wala sa sarili, nalilito, nagiging sobrang malilimutin, and this could be a reason na dahil kinukulang nga yung daloy ng hangin paakyat ng utak niya. Sa oxygen. Sa level. oxygenation. Oo. Yun. Lalo na kung bigla siyang inimatay, tapos kinumbulsyon. Iisipin mo, pneumonia. Kasi Doc, di ba, pagbabasihan natin yung datos, pang-5 sanhi ito ng kamatayan sa mga senior citizens, mga kapatid. Napakataas. Napataas, di ba? Napakataas. Minsan iniisip natin, pneumonia lang yan. Hindi po dapat nilalang ang pneumonia. Pero yun yung pang-5 sanhi po ito ng kamatayan sa mga senior citizens. Bakit sobrang vulnerable ng mga matatanda po dito sa sakit na pneumonia? Okay. Well, the reason is, the very young and the very old, iba ang kanilang dahilan, no? The very young, hindi pa mature ang kanilang panlaban or immunity. The very old naman, sobrang nang mature yung kanilang immunity na halos hindi na gumagana. So, madali na silang kapitan ng mga secondary infection. Ang pneumonia, hindi lahat bacterial mas madalas virus. Pero itong virus na to, kapag medyo nagtagal na ng 3, 4 o 5 araw, nag-iimbita to ng mga pinsan niya Ang pinsan niya ngayon, bacteria. So yung bacteria would be Streptococcus and many other bacterial infection. Pero, eto na naman, panibagong dagdag. Sa mga bata at matatanda, may isang klase ng pneumonia na hindi dahil sa impeksyon. Kakaiba, no? Kakaiba. Ang tawag namin doon, Miss Cheryl, aspiration pneumonia. Mamaya may papakita akong mga picture niyan. Kilala ko yung aspiration pneumonia. Ano yan? Dahil yan ang sa tanan ng buhay ko, ito yung panahon na pinaka natakot ako. Dahil? At pinaka pinagdasal ko kay Lord. Talaga, sabi ko, Teka, sino yan? my brother, Oh, Emil. Yeah. Yung special brother ko po, ayan. Emil, aspiration. Aspiration pneumonia, yung kanyang naranasan, yung kanyang pinagdaanan. Mabigat And, yun. we stayed there for like 10 days to 2 weeks talaga. Buti na lang naagapan. At saka doon na ako nagpanic na, kasi nga, my brother po, si Emil, ay bedridden. Yun. So, yung pagpapakain, hindi po ba? So, bago siya umuwi, napabili ako ng mechanical bed. Para naiaangat, pagkakain. Kasi ang nilalagay lang, kagaya nung una, nung wala pa siyang mechanical bed, ay patong-patong na unan. Minsan, hindi rin tama. Diba? Hindi rin talaga maayos yung position. And then, ayun, na-explain sa akin na aspiration pneumonia daw That yun. is quite deadly. Alam niyo kung bakit sa mga bata, no? Kasi pinapadede natin sila, iniiwanan natin sila, nandun lang sila sa kuna. Hindi niyo alam, lumalabas na yung gatas dito sa ilong, nalulunok na niya yung gatas, yung iba napupunta na sa baga niya. So, mali. Common yun, mali yun. Pangalawa, sa mga elderly, halimbawa, nakomatose, na stroke, na talaga nakahiga sila, pinapakain ng nakahiga. Bedridden na, just like Emil. Si Cleopatra. Hindi nyo ba nakikita yung mga painting ni Cleopatra, nakahiga siya ng ganas, kumakain ng ubas? Okay. Ewan ko ba, bakit ang painting? Baka nagka-aspiration pneumonia yun, no? Bakit ba ang painting hindi patayuin si Cleopatra para kumain ng ubas? Well, anyway, may mga nihanda tayo ng mga pictures, Go ahead, no? Doc. Para at least medyo maliwanagan nila. Yes, with your permission, yes. ha? Sige, mabilis lamang po ito. Sige Can we po. show picture number 1? Itong number 1, napakaganda to para makita ninyo ano nangyayari sa baga. Direct, pwede po ba yung picture number 1? Nakikita niyo po sa bandang kanan yung bagang kulay pula?
Tapos binlow up po nila, nakikita nyo nandun sa bandang kaliwa. Yung bilog-bilog na yon na parang ubas, yun po yung tinatawag nating air sac. Sa pangalan air sac, ang laman dapat air. Pero ang laman na niya ngayon, mikrobyo. Yun ang pneumonia. Yung virus, bacteria, sometimes fungus, sometimes parasite. Yan. Ngayon, yung binanggit kanina ni Ms. Cheryl Cosim, mga datos yon. Nasa picture number 2 ha, tingnan natin. Kapag meron kayong mga lolo at lola na napabayaan ng pneumonia, tingnan nyo po, pneumonia is the most common cause ng sepsis. Ibig sabihin, yung pagkalat ng mikrobyo sa dugo. Tapos, inaabot ng 6 to 12 weeks. Biruin mo yun, 12 weeks, di 3 buwan bago gumaling yung kanyang ubo. Okay? Tapos, yung quality of life nila, bumabagsak na. Yung sa kasunod na datos, ipakita natin direct, yung picture number 3. Ito medyo nakakatakot na datos, pero para lang pumapayuhan kayo mga kapatid ha. Ito yung binanggit ni Ms. Cheryl, 5th leading cause of death among senior, pneumonia. Kita nyo na, inatake sa puso, na stroke, etc. Pero pneumonia ang ikalima na ikinamamatay nila. Pero, it is the second most reason para ma-ospital sila. Atake sa puso, number 1, pneumonia ang number 2. Dahilan para sila ma-ospital. At sa picture number 4, direct, pakita lang po natin. 1,000,000 ang namamatay at na-ospital dahil sa pneumonia. 30% doon sa na-ospital, so ibig sabihin sa 100, 30%. Sa 10, 3 namamatay sa ospital. Ang kinamamatay nila, secondary pneumonia. Kasi alam nyo, mahina na nga yung katawan nila, sa ospital, doon pa sila nakakakuha ng mas matinding bakterya. Okay, so yun, ang napakatindi po O, ngayon, mayroon tayong mga sintomas, Ms. Cheryl, ipakita ko lang. Sa picture number 5, ito yung mga sintomas. So, sabi ko kanina, kakaiba. Hindi lagnat, hindi ubo, hindi difficulty breathing. Sa picture number 5, chest pain. Biruin nyo yun, sumakit ang dibdib, akala mo sa puso, yung pala pneumonia. Again, ito po ay sa mga elderly. Elderly po, pneumonia sa elderly ang ating pong pinag-uusapan. Okay. Paninikip ng dibdib. Sudden confusion. Persistent cough. Shortness of breath. Wheezing. Yung pumipito-pito. Yan. So, confusion, napakalaga yun. Yan. Okay. So, paano yun, Doc? Pag yung nagpapa-x-ray, paano mababasa o malalaman kung pneumonia nga ang resulta? Oy, may maganda akong picture dyan. Sige nga. Sige, picture number 10, ipakita natin. Ay, Tatalon tayo, tumalon ba ako? Sorry. Hindi, okay lang. Okay. Sa picture number 10, x-ray kasi Tingnan natin. Ito yung normal. Tingnan niyo picture number 10, para lang marunong kayo magbasa ng x-ray plate. Kunyari, ano na kayo? Doktor. Yung nasa gitna, puso yon. Yung gilid, baga yon. Dahil siyempre, hangin ng laman ng baga, kulay itim yon. Yung nakikita nyo yung stripes, ribs yon. Ito yung normal. Yung itim sa bandang ibaba, sa diaphragm, hangin sa loob ng tiyan yon. Natandaan nyo na. Yan ang normal. Yung picture number 11, tingnan natin ngayon, direct, please. Tingnan ninyo. Yung gitna, puso yun yung kulay puti. Sa 11, eto po direct. Tingnan nyo yung bandang kanan na may arrow, parang may ulap-ulap. Yun yung bahay-bahayan ng mikrobyo. May damay pa siyang mga plema. Pag nakakita ang doktor ng kulay puti-puting ganyan, nanganganak yan, napupuno yung buong baga niyan. Oo. Tapos mag-iimbita pa ng tubig yan. Pag nagkaroon na ng tubig, napuno na ng plema yung baga, hindi na siya makakahinga, tutubuhan siya. Nakakatakot. Yun ang mahirap. Oo. Kasi pag tinubuhan ka, may pros and cons yun Yeah. Oo. Pag, you mean, tubuhan intubated? Intubated. Oo, intubated. Intubated. Alright. Okay. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion on pneumonia sa ating mga elderly. Baka meron po kayong gustong ikonsulta kay Dr. Bien, maari po kayong mag-post sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Pero sali po kayo sa pagsagot sa ating question of the day. Ang ating question of the day, paano mo pinangangalagaan ang iyong baga?
I-post nyo po ang inyong sagot sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. 5 ang pipiliin natin na magkakamit po ng gift pack mula po sa MX3. Dahil sa MX3, dito ako believe. Wag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ang question of the day natin, paano mo pinapangalagaan ang iyong baga? Okay, meron po tayong mga pictures na pinakita kanina at gusto ko pa rin ipakita yung mga na-discuss kanina but in the form of pictures para mas lalong tumanim sa inyo pong isipan. So direct, yung ating picture number 6, pwede po bang ipakita natin? Ayan, sa picture number 6, ito yung mga nagiging dahilan ng pulmonya, particular sa elderly o senior citizen. Una doon, siyempre, bacteria. Kita nyo po, doon sa bandang alas 11. Sa bandang alauna, makikita nyo po, viruses. Sa bandang alas 5, fungi. Pero ang pinakamatindi, sa bandang alas 5, yung aspiration pneumonia. Para maunawaan nyo anong itsura ng aspiration, nasa picture number 7. Ito po yun, no? Yung bang kumakain ka, sabay-sabay ang iyong pagdadaldal, paghalakhak, imbis na yung pagkain ay napunta sa iyong papuntang esophagus sa tiyan, napunta doon sa iyong trachea, papunta sa iyong baga. And that is deadly dahil yun ay food particle na titingnan ng iyong baga bilang foreign substance. And of course, that will invite infection, inflammation, and pneumonia. So, kung kakain tayo, i-chew natin ang nakasarado ang bibig natin, iwasan natin tayo ay salita ng salita, lalo na tayo umahalakhak, tapos lumulun tayo ng tama. Ngayon, sa mga matatanda, kung may inaalagaan po kayo, mas magandang naka-recline ng mga 45-degree angle ang kanilang katawan bago po ninyo siya pakainin. Huwag po yung flat na flat talagang ganito dahil papasok po yung pagkain sa kanyang baga. Ito po yung mga senyales na dapat nating tingnan bukod sa fever, cough, and difficulty breathing. Sa picture number 8, direct, maliliit ang picture pero tingnan natin. Mataas na lagnat. Ubo na hindi gumagaling-galing. Madali siyang mahapo. Mabilis ang kanyang paghinga. Na para pong sa aso ba? At hirap siyang huminga. Yan ang picture number 8. Ang susunod dyan, senyales ay picture number 9. Pinagpapawisan siya ng malamig. Giniginaw siya, no? Sumasakit ang dibdib niya, minsan sumasakit ang kanyang tiyan. Hindi na rin siya makakain, walang gana, syempre, hirap kang huminga, no? Ngayon, pwedeng mangitim ang kanyang labi. Nangingitim din ang kanyang ilalim ng mata. Cyanosis ang tawag doon. At among the elderly, yun nga, nawawala sa huwisyo. Kapag ganito ang nakita ng doktor, pinapa-x-ray na po siya. At kanina pinakita ko sa inyo ang itsura ng x-ray ng taong may pneumonia. May 3 klase na tinitingnan ng doktor na iba't ibang uri ng pneumonia base sa x-ray. Tatalon tayo direct nasa picture number 12. Mayroong pneumonia na nandito sa ibabaw ng baga, medyo mas madaling gamutin. Pneumonia na nandito sa gitna, ayan. At pneumonia na nandito sa bandang ilalim. Kapag ang mikrobyo, ang naipong plema, ang naipong tubig, narito na sa bandang ilalim, mahirap ng ilabasyon. Yon ang medyo delikado at tinitingnan namin ang kulay ng kanilang plema. Ayan, tingnan natin ang picture number 13 direct. May plema na kulay puti. Tama po ba? Yung bang makatilang lalamunan mo, pagdura mo, puti lang yung plema. Okay lang yon. Yun nandito sa bandang kaliwa. Nakikita po ninyo. May plema sa bandang ilalim na makikita nyo kulay dilaw. Okay, senyales yon na maaaring pumapasok na ang bakterya. Tapos sa bandang kanan, sa itaas, makikita nyo plemang kulay berde. Definitely, ito yung kala mo ba paumanhin sa mga kumakain, parang talaba na kulay berde. Pew! Marami ko nakikita ang ganyan. Nung ako po na-assign sa San Lazaro, nag-competition sila. Kapag berde, talagang ano na po yan? Microbial o bacterial infection na. Ang matindi, yung sa bandang ibaba.
may mapula-pula na. Ang tawag namin doon, rusty colored. Parang kulay, kalawang. Yung plema parang may pula-pula. Yon ay senyales na may pagdurugo na sa kanyang baga. So baka hindi na pneumonia lamang ito. Baka meron ng pleural effusion o tubig. Baka mamaya meron na siyang pagputok ng kanyang baga, kung tawagin atelectasis, and many more. Kapag ganun, napipilitan ng mga doktor na magdesisyon na tutubuhan or intubation. Nakakarinig na kayo ng na-intubate nung panahon ng COVID, hindi po ba? It is easier said than done. Actually, mas madaling magkabit kaysa magtanggal. Isipin niyo po ito. Pag nagkabit, yung doktor lang, sanay na po kami, ikakabit lamang yon. May aparato po kami na nakahiga yung pasyente, papapasukin yung tubo rito. Ikakabit sa respirator yon. Ang problema ngayon, yung tubo, kapag nakakabit na sa respirator, doon na ngayon umaasa yung pasyente sa kanyang paghinga. Nawawala yung kanyang voluntary breathing. Ang humihinga na sa kanya, yung machine. At yung machine na yon, nakaprograma. How many inhalation per minute? Ang normal kasi 20, di ba? So 20 times papasok ang hangin, dala nung machine. Kapag ilang linggo na ang pasyente ay nakakabit sa respirator, this is the hardest part. Yung pagtanggal sa respirator. Ang tawag namin doon, weaning off. Paano ngayon may encourage yung baga ng pasyente na nasanay na huminga para sa kanya ang makina? Nakuha po ninyo. So may mga pasyente, tatanggalin. Magkita namin, hindi na humihinga, nangingitim uli, kakabitan uli. May mga ganun po. So, ang pag-i-intubate is a last recourse, but at the same time, may mga komplikasyones din. And I would like to show that through the picture number 15. Tingnan po ninyo to. Direct sa picture number 15, injury. Common yun, yung paglalagay po namin. Hindi naman perfect yun Minsan may nasasabit po na mali. Pag nasabit ng mali, nagkakasugat sa loob ng lalamunan. Magugulat kami, dudura yung pasyente ng dugo. Paano mo maaampat ngayon yung pagdurugo na yon, hindi ba? So, bukod dun sa injury na yon, airway trauma. Minsan malaki yung naipapasok na tubo. Mas malaki pa kaysa doon sa kanyang sariling trachea. Yung problema rin yon. Dahil may mga pediatrics, na ang kanilang gamit mas maliit dapat. Yan. Next, siyempre, pag nakakabit ka sa tubo, paano ka kakain? Di magkakaroon ka ng nutritional problem kasi aasa ka na lang ngayon sa swero. At doon sa swero, bibigay sa iyo yung sustansya mo. Minsan maglalagay ng NGT sa ilong ng tubo at doon padadaanin yung na-blender na solusyon ng pagkain. So, nagkakaroon ng nutritional problem. But, eto matindi. Nadinig nyo na po ba yung secondary or hospital-acquired infection? Mas delikado pa yon kesa dun sa original na mikrobyo. Kasi sa ospital, dahil napakarami ng pakalat-kalat na mga mikrobyo dyan, mga magulang dyan huwag nyong gagamiting pasyalan ng mga bata ang ospital. Gusto nyong dumalaw sa kakilala nyo, sa kaibigan nyo na nasa ospital, huwag nyo na isama yung bata. Dahil maraming palipad-lipad po dyan na mikrobyo na hindi na tinatablan ng antibiotiko. Gaya ng Pseudomonas aeruginosa. Isang hospital-acquired infection na talagang hindi na kahit na anong uri ng antibiotiko, hindi na siya nawawala sa katawan ng tao. And, bukod doon, letter C, blood clot. Common yan. Nagkakaroon ng blood clot sa loob ng utak. Siyempre, kasi hindi na maganda yung daloy ng dugo, kumakapal na yung dugo at yung dugo nagiging malapot, nagbubuo-buo. The blood clot can now result in death na hindi lang dahil doon sa pneumonia. Nakita po ninyo, ang hirap kapag may pneumonia ang isang matanda. So, anong ginagawa po namin? Magpapakita akong slide, pero hindi ibig sabihin magse-self-medicate kayo Well anyway, hindi nyo naman mabibili ang mga gamot na ito ng walang reseta ng doktor. Kaya ko lang naman gustong ipakita ito so that you will understand kapag nasa hospital kayo at niresetahan kayo ng mga antibiotikong mga tag-1,000
bawat turok. Napakagastos, ano? At least kilala nyo. Ito po yon, picture number 16. Ayan, maliit lang yung mga sulat, mga antibiotiko ito. Some of these antibiotics can cost 500 pesos per tablet. Some will cost 1,000, 2,000, o 3,000 pesos per vial for injection. Some more. Paano kung 3 times a day ang injection? Sa 3,000 pesos, that's 9,000 a day. Napakamahal po na magkaroon ng pulmonya ang isang elderly. So, bago tayo mag-pause, paano natin maiwasan ito? Prevention. Napakahalaga para sa akin yon. Prevention is the best form of cure. Direct ang picture number 17. Yan. Bago tayo mag-pause, kailangan makita nyo, paano nga ba maiiwasan? Gaya nung kapanahunan ng COVID, hugas ng kamay. Alcohol, alcohol, sabon. Mayat-maya, naguhugas si lolo, lalo-lalo na, no? Yung mga matatanda, tamad na manghugas ng kamay eh. Kayo na po maghugas ng kamay nila. I-alcohol nyo na rin po sila. Dahil yung mula sa nahawakan nila, pwedeng maipasok nila sa bibig yung mikrobyo. Number 2, kapag may sakit si lolo, si lola, huwag nyo nang ipasyal sa mall. Kapag halimbawang nasa mall kayo at nakita nyo may mga paubo-ubo, kahit bata pa yon, ilalayo nyo na si lolo. Kaya nga ang ginagawa ng iba, kahit wala namang karamdaman, pinagmamaskara na si lolo. Normally, ang dapat magmaskara yung may sakit. Pero dahil lolo at lola na, madali na siyang ma-impeksyon, sila pwede nang magmaskara din. Okay. Next, kung kaya rin lang po na makapagpabakuna against influenza, against pneumonia. May mga bakuna naman po, minsan sa health center natin, libre pa. Try nyo po na pabakunahan din ang mga lolo at lola. At, syempre matanda na yan, hindi na yan makakapag-ehersisyo ng tama, pero kung kaya nyo siyang ilakad, 15 to 30 minutes, ilakad nyo. Tamad maglakad kasi masakit ang kanyang katawan, i-wheelchair nyo. Ayaw niya kasi mausok. Iupo nyo na lang sa veranda kung saan may puno o may mga halaman for 15 minutes dahil yung sikat ng araw, nagdadala yan ng pampalakas ng immune system sa matatanda. Okay. So, kapag meron nakita na konting problema kay lolo't kay lola, huwag magatubili. Ipa-check up nyo na sa doktor. Yon. Sorry po, nasa mid tayo. May nakapag-alala sa atin. Na siguro lola o lolo. Number. Bakit ako magbibigay ng number? Sige, number. Oo, 12. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L for Lola. At lolo. At the Lola. Lola Cabana. Alam ko kaya yan ang mga bagong henerasyon ngayon, ano? Hindi number. Panahon kasi natin yun eh. Flame. Oo. Ay, friends lang kami. Ay, friends lang. Ay, kakasal kami. Ay, magkaaway kami. Ay, yung flower na ginaganon. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. Basta nakita mo, she loves me not, hatiin mo sa gitna. Para she loves me. Santan yun, di ba? Santan. Ayan, mga kapatid, ha, kompleto po yung mga detaleng inilatag po sa atin ni Dr. Bien. Kaya kailangan mas maging mapagbantay tayo sa ating mga elderly. Abay, break lamang po tayo ng saglit sa ating pagbabalik, mga kapatid. Ay babasahin natin ang inyo pong mga sagot sa ating question of the day at 5 nga po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Pero ano mo, sa sinasabi po ni Doc, syempre yung sakit, di natin maiwasan yan eh. Pero mahalaga para mas hindi tapuan at mapanatiling malakas po ang immune system ng ating mga lolo o lola, mahalaga na may daily supplement din po sila. And pag ganyan po edad, ay kahit naman anong edad, napakahalaga na all natural dapat ang inyo pong supplement. Maganda, di ba Doc? Maganda, like with MX3 po, MX3 capsule, ay mataas po ang antioxidant. That's correct. Ano ba ang naitutulong ng antioxidant, Doc, sa ating kalusugan, pangangatawan? Ay, napakaganda. In the form of a picture, ipapakita ko. Sige po. Direct picture number 18, please.
Alam nyo kung bakit na ipipili natin ang MX3? Kasi nga, una, ito po ay galing sa prutas na mangustin. So alam natin na natural ito. Yung prutas na mangustin, pinag-aralan nila as an antioxidant, lumalaban yan sa mikrobyo. Particular kung babasahin nyo yung alpha mangustin ay, biruin nyo yan, kung mababasa nyo yan, effective antimicrobial. Tumutulong siya doon sa reseta ng doktor kasi may mga antibiotiko na hindi na minsan tumatalab. But if we add MX3, yung alpha mangustin part nito, tumutulong para tumalab yung gamot sa may sakit. Para sa karagdagan pong detalye ukol sa MX3, panoorin po natin ito. Since I have been practicing wellness and integrative medicine, that means my concern is to find natural products because there is a trend for patients so that they can also incorporate the traditional as well as the Western approach. And one of those very good products is MX3. MX3 is an all-natural supplement coming from one humble but powerful fruit, the mangosteen. Since many years ago, a lot of countries have termed mangosteen as the queen of all fruits. They have also seen that it has one of the highest ORAC value. When we say ORAC value, that is a measurement of how good an antioxidant property a product has. That means it is able to resist a lot of those free radicals that causes weaknesses and damage to our cells. Aside from what is inside the fruit, is actually what is surrounding the fruit. It is called the pericarp. The pericarp contains the xanthone, and later on, we had it studied in Canada. Nutrisource Canada was able to identify the alpha, the beta, and the gamma nutrients. We were amazed about its health benefits. The alpha nutrient is an anti-inflammatory ingredient, and there are many illnesses that is due to inflammation. The beta nutrient help a lot of people who suffers from infections. They are able to control microorganisms. So together with their regular medications, there is less tendency for long-term side effects. Now, the gamma nutrient they have found to be very good for improving our own immune system so that we are able to resist illnesses, especially from the free radicals around us. MX3. Dito ako believe. Bam Berente. Welcome back, Doc Bien. Ay, salamat. We miss you. Sabi niya. Miss ko rin kayo. Ayan. Doc, pagod ba o pawisan ang likod at maligo agad, magkakapulmonya? Hindi po. Ayun, kasi lagi naririnig yan sa matatanda. Hindi po. However, kailangan nga naman na warm water kung maaari ang pampaligo natin, lalo na kung bata o kaya matatanda. Tapos, matapos maligo, tuyuin nyo kagad ng tuwalya. Yun lang naman. Gusto na ako. Number 2, si Jing. Okay. Jing Anwar. Doc, saan po ba posibleng makuha ang sakit sa baga o pneumonia? Pwede po ba sa maruming hangin na naaamoy na galing sa mga hayop o insekto? Actually, pwede eh. Meron kaming tinatawag na isang uri ng pneumonia na nakukuha ng mga nag-aalaga ng kalapati, lalo na kung marami. Dahil nagdadala po sila, yung pupo nila, yung dumi nila ng isang uri ng mikrobyo na maaari po ninyong ma-inhale. So yes, sa mga pusali, kapag halimbawa tayo po ay hindi maingat sa ating mga ilog, di syempre yung umaakyat po doon na fumes ay may daladalang mikrobyo, pwede rin po pumasok sa ating baga. Okay, si Ronald Tumbaga, 2003 ako, nagkaroon ng pneumonia. Natural healing ang ginawa ko at 2025 na ngayon. Ano po ang chance ko na mabuhay pa ng mas matagal kung natural healing lang ang ginagawa ko sa pneumonia? Well, kung 2003 and it's already 2025, malamang wala na po yung mikrobyo ng pneumonia sa inyo. So, you keep on exercising, eating the right kind of food. You can take a supplement gaya po ng MX3 and syempre a lot of prayers kung gusto po ninyong umabot ng 101. Ayan. Naku, ito, tinitingnan ko ito, may isang message dito. Si Sonia Lamando Alona, pwede po bang mag-request ng topic about early stage ng Alzheimer? Okay. O yan, sige. Noted. Opo, Ayan. opo, noted. Tama-tama na ipaabot ko na kay Doc. Yes Take po. note of, Sonia,
Sa message, Carmi, ha? Carmi, Okay. Alzheimer tayo next time. Ayan. Okay, sige. Schedule po namin yan. Okay, Opo. Doc? Opo, si Ramel Maluto. Pinangangalagaan ko po ang aking baga sa pamamagitan ng pag-iwas sa masasamang bisyo tulad po ng paninigarilyo na nakakasira po sa ating baga at kaya stop smoking ako para makaiwas tayo sa sakit sa baga. That's good. Pati na rin sa mga iba pang usok galing sa ating kapaligiran. No? Huwag po tayong naglalalapit doon sa mga factory na may mga nilalabas na usok. Kaya ako hanggang ngayon talagang lagi ako may baong mask. Mask. Oo, yan. malaking tulong po yan mga kapatid to protect yung inyong kalusugan. Si Romulo sa Avedra, iniiwasan ang pag-inom ng alak at sigarilyo para sa atay at baga. Tama po. Si Rebecca Camposano Daniwan. Pinangangalagaan ko ang aking baga tulad ng pagkain ng mga citrus, vitamin C, exercise lagi at nagpapainit sa araw sa umaga. Matulog ng sapat na oras, iwasan ng mga bisyo, laging magsuot ng face mask upang maiwasan ng alikabok at mga amoy ng sigarilyo. Tama po. Very good. Si Aram Pascual, healthy living po tayo. Iwasan po natin ang manigarilyo, mag-vape, magpuyat at healthy food. Huwag po nating hayaan na matuyuan tayo ng pawis. Ayan, yung tuyo ng pawis. Well, okay. Sa bagay, kawawa yung mga rider di ba? Rider ka, naulanan ka, tapos tuyo na, tapos umulan uli. Kawawa ka naman. Joan Patricio, humihinga ng malalim paminsan-minsan. Mag-practice ng deep breathing exercises, makakatulong ito para mapanatiling flexible at malakas ang mga baga. Sige po, minsan i-demo ko sa inyo ang tamang Chi breathing para malinis yung baga natin. Ano yung May technique 7-4... May timing no? Ay, hindi. 4-7-8, parang ganon. May timing, may Oo, count. oo, may Minsan count. ituturo ko po sa Yung inyo. tinuro sa amin ng isang guest po natin na doctor, sabi niya, okay, you inhale for 4 seconds, and then you hold that for 7 seconds, and then you exhale ng dahan-dahan for 8 seconds. And through the mouth. Oo. Ayun. Si Mike Yalong, yan po kasi nagsisimula ang sakit. Ibig sabihin nun, mahina ang immune system, inom na agad ng gamot at kumain ng prutas. Yan. Wag gamot, Mike. Kailangan magpapacheck sa doktor. Oo. Inom ka nung suplemento, gaya ng MX3. Maganda yun sa'yo. Yes. Si Jackie Vinson Gato, dapat mas maaga na magpapatingin para maagapan din, malaman kung ano yung ating nararamdaman. Tama. Alright. Roger Geriba, dati akong chain smoker, 10 years, 12 years na akong di nagyoyosi. Wow, congratulations! Umayaw kasi ang katawan ko, pero naiinggit ako sa nagyoyosi. Huwag ka nang mainggit. Kasi mahihirapan ka na namang mag-quit. Nag-bubble gum ako, then MX3. Ay, Very good good. job. Very good, mga Very good kapatid. job. Very good. Doc, ang ating winners. Ang ating winners po, si Romulo Saavedra, Joan Patricio, Jackie Gato, Marie Pascual, Jing Anwar. Ang gagawin nyo lamang po, ito message po ninyo sa Facebook ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Yun ang hanapin nyo, Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ibibigay nyo ang inyong contact number, ang inyong address, para sa akin, ang inyong buong kompletong pangalan. At date ng pagkapanalo. Date ngayon, November 13. Isama nyo na rin kung anong topic natin para maalala natin. Oo, mga kapatid, ayan po. Sa dulo po ng usapan natin ngayong araw, isang paalala po, ang pneumonia ay hindi basta ubot sipon lang, lalo na sa ating mga lolo't lola. Kapag mahina ang resistensya, mabilis kumapit ang impeksyon at minsan hindi agad halata ang sintomas, katulad nga po ng sinabi ni Doc Bien. Kaya mahalaga ang maagap na pagtingin, regular na check-up at tamang pag-inom ng gamot na nireseta po ng doktor. Pero higit sa lahat, alagaan din natin sila sa simpleng paraan. Pahinga, masustansyang pagkain, malinis na kapaligiran at pagmamahal na hindi nila kailangan hilingin ng ating pong mga elderly. Minsan, ang pinakamalaking gamot po ay ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Kung may high fever, ito paalala ha, hirap huminga, sabi nga ni Doc, confusion. Ayan, biglang panghihina o kakaibang ubo, abay wag na pong maghintay, dalhin agad sa doktor. Sa senior citizens, bawat oras mahalaga.
Paalala rin po, habang sinusunod ang payo ng doktor, abay importante na alalayan ang katawan ng ating mga nakakatanda. Dito nakakatulong ang MX3 capsule bilang food supplement na may natural antioxidants mula po sa mangosteen. Ang antioxidants ay tumutulong magbigay ng suporta sa katawan para mapanatili ang overall wellness, lalo na sa mga nagkakaedad na mas madaling mapagod nga at manghina. Hindi po ito gamot at hindi po ito panggamot sa pneumonia, pero maaari itong maging karagdagang suporta sa pang-araw-araw na kalusugan kasama ng tamang nutrisyon, pahinga at healthy lifestyle.